4 na taong ginawang gatasan, pero tapos na ang pagiging martir. Habang nagpapakasasa kayo sa pawis ko, ibabaon ko kayo sa sarili ninyong kasakiman. Akala ni Doña Remedios at Mark, habang buhay akong tanga. Ngayong araw, ang ATM ay sarado na para sa inyo. Handa na ba kayong maghirap? Sino ang tunay na pulubi kapag ang pinagkukunan nyo ay marunong nang tumanggi at lumisan? Wala na namang kwenta ang ulam na binili mo, Eliza. Hamon at tinapay lang ba ang kaya ng sweldo mo? Akala ko ba ay may promotion ka na? Napakakuripot mo, talagang bata ka. Hindi mo man lang naisip na may sakit ako at kailangan ng masustansyang pagkain. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng kusina. Kasunod nito ay ang marahas na pagbagsak ng supot ng groceries sa lamesang gawa sa luma at gasgas na kahoy. Sa tapat ng pintuan, nanatiling nakatayo si Eliza. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa sa pagod mula sa 12 oras na pagtatrabaho sa opisina at ang kanyang mga palad ay namamanhid sa lamig ng gabing iyon. Dahan-dahang ibinaba ni Eliza ang kanyang bag, ngunit hindi niya magawang iangat ang kanyang paningin. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit na nakayukom ang kanyang kanang kamay sa isang lukot na piraso ng papel na natuklasan niya sa ilalim ng kanilang plorera kaninang umaga bago siya umalis. Isang abiso mula sa bangko para sa isang utang na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso na nakapangalan sa kanya ngunit hinding-hindi niya pinirmahan. Ma, stop it na. Baka stress lang si Eliza sa work kaya nakalimutan niyang bumili ng gusto niyo. Ang narinig niyang sagot ni Cynthia, ang kanyang bayaw na nakahiga sa sofa habang abala sa pag-scroll sa kanyang bagong modelong cellphone. Isang gadget na si Eliza rin ang nagbayad sa pamamagitan ng kanyang credit card noong nakaraang buwan. Anyway, Eliza, don't forget na kailangan ko ng extra 5,000 for my skincare mamaya ha. Pa-transfer na lang sa account ko. Walang sumagot. Walang oo. Walang pasensya na. Ang tanging naririnig sa loob ng silid ay ang mabigat at gipit na paghinga ni Eliza. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin, mahapdi at mahirap lunukin. Ang bawat salita ng kanyang biyenan at ni Cynthia ay tila mga dagok na dahan-dahang dumudurog sa kanyang natitirang pasensya. Isang butil ng malamig na pawis ang gumuhit mula sa kanyang noo, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababala ng paparating na unos. Dahan-dahan niyang binalingan ang kanyang asawang si Mark na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, tahimik na nagbabasa ng dyaryo at tila walang naririnig. Ang kawalan ng kibo ni Mark ang pinakamasakit na sampal sa lahat. Ang lalaking nangako sa kanya ng proteksyon ay siya ring unang pumapayag na tapak-tapakan siya ng sarili nitong pamilya. Mark, alam mo ba ang tungkol sa loan sa bangko? Ang mahinang tanong ni Eliza. Ang kanyang boses ay tila isang marahang bulong na punong-puno ng pait. Tumigil si Mark sa pagbabasa, ngunit hindi siya tumingin kay Eliza. Liza, let's not talk about money now. Pagod kami ni Mama. Sabi ni Cynthia, bukas daw ay mag-grocery tayo sa malaking supermarket sa mall. Doon na lang natin pag-usapan ang lahat habang namimili tayo ng mga gamit sa bahay. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Eliza sa gitna ng kadiliman ng pasilyo. Ang grocery na tinutukoy ni Mark ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa luho ng mga taong itinuring siyang isang makina na walang pakiramdam. Naramdaman ni Eliza ang isang kakaibang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Hindi lamig ng lungkot, kundi lamig ng isang desisyong hinding-hindi na mababago. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong nagmamahal ang paulit-ulit na paglapastangan sa kanyang dignidad? Maaari bang ang isang simpleng grocery trip sa supermarket ang maging mitya ng pagsabog ng lahat ng kinimkim na galit? Hindi ba pwedeng kahit isang araw lang, Elizabeth, ay wag mong iparamdam sa amin na pabigat kami sa'yo? Ang aga-aga.
pera na naman ang bukang bibig mo. Isipin mo na lang ang lahat ng sakripisyo ni Mark nang pakasalan ka niya sa kabila ng wala kang pinag-aralan. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malapot na lason na dahan-dahang pumapasok sa pandinig ni Eliza habang abala siya sa paghahanda ng almusal. Ang init ng kalan ay dumadampi sa kanyang mukha, ngunit mas matindi ang hapdi ng mga salitang binitawan ng kanyang biyenan. Sa labas ng bintana, ang sikat ng araw ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan, maliwanag at masaya, kabaligtaran ng dilim na namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Isang malakas na kalansing ng kubyertos ang bumasag sa katahimikan nang ilapag ni Cynthia ang kanyang tinidor sa plato. Exactly, ma. Ang aga-aga. Stress na agad. By the way, Eliza, my friends are coming over for brunch later. Make sure to prepare something expensive looking, okay? Kailangan kong mag-post sa Instagram. Huwag mong tipirin ang ingredients. Nakakahiya sa kanila. Dahan-dahang hinawakan ni Eliza ang gilid ng lababo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na tile habang pinipigilan ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Binuksan niya ang kanyang pitaka na nakapatong sa counter. Ang manipis na balat nito ay tila sumasalamin sa kanyang sariling katawan na unti-unti nang nauubos. 300 piso na lamang ang natitira roon, ang huling pera na itinatago niya sana para sa kanyang maintenance na gamot para sa anemia. Wala na akong pera, Cynthia. Halos wala nang natira sa sweldo ko pagkatapos kong bayaran ang kuryente at ang credit card niyo ni Mama. Ang mahinang tugon ni Eliza. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na batong iniluluwam ng kanyang lalamunan. Agad na tumayo si Doña Remedios at lumapit kay Eliza. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, habang ang kanyang daliri ay nakaturo sa mukha ng minugang babae. Utang na loob, Elizabeth. Huwag mong isumbat sa amin ang bawat sentimong ginagastos mo rito. Isipin mo kung nasaan ka ngayon kung hindi ka kinuha ni Mark sa hirap. Isang simpleng brunch lang para sa kapatid ng asawa mo, ipagkakait mo pa? Sa gitna ng sigawan, pumasok si Mark sa kusina, suot ang kanyang plansadong polo. Sa halip na lumapit sa asawa, ay direkta siyang naglakad patungo sa kanyang kape. Liza, just do what they say. Mag-cash advance ka na lang muna sa office nyo. Malaki naman ang tiwala sa'yo ng boss mo, di ba? Don't make a big deal out of this. Ayokong madatnan na naman silang galit pag uwi ko mamaya. Pinanood ni Eliza ang kanyang asawa na lumabas ng pinto nang hindi man lamang siya tinapunan ng tingin. Ang bawat hakbang ni Mark palayo ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Nang maiwan siyang mag-isa sa kusina, dahan-dahang lumapit si Eliza sa labahan upang ayusin ang mga damit ni Mark. Habang kinakapa ang bulsa ng pantalon nito, isang maliit at makintab na papel ang sumabit sa kanyang mga daliri. Isang resibo. Ang petsa ay kahapon lamang, isang kwintas na gawa sa ginto at may diamante. Nagkakahalaga ng 200,000 piso. Ang pangalan ng bumili ay Mark. Ngunit ang tinitirhan ng pagpapadalhan ay hindi ang kanilang bahay. Isang hindi pamilyar na pangalan ang nakasulat sa ilalim ng recipient. Ang papel ay tila naging apoy sa kamay ni Eliza. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang tunog ng sarili niyang mabilis na pagtibok ng puso ay tila isang malakas na dagundong na lumulunod sa lahat ng ingay sa paligid. Ang loan na 1.2 milyon na nakapangalan sa kanya at ang mamahaling alahas na ito para sa ibang tao. Lahat ng piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Sino ang babaeng pinadalhan ni Mark ng ganito kamahal na regalo habang si Eliza ay nagkakandara pa kung paano bibili ng gamot at pagkain para sa pamilya nito? Maaari bang ang katahimikan ni Mark ay hindi dahil sa pagiging sunod-sunuran, kundi dahil sa isang mas malalim at mas masakit? Ilang gabi mo na akong pinapatay sa katahimikan mo, Mark, pero ang papel na ito ang huling hatol sa ating dalawa. Nanatiling nakatayo si Eliza sa gitna ng kanilang labahan, ang kanyang mga kamay ay nakabaon
sa tumpok ng mga maduming damit ni Mark na tila ba doon niya gustong kumuha ng lakas upang hindi tuluyang bumagsak ang kanyang mga tuhod. Ang amoy ng sabon at telang basa ay humahalo sa malapot na pawis na dahan-dahang gumuguhit sa kanyang likuran. Sa kanyang kanang palad, ang maliit na resibo ng alahas ay tila isang baga ng apoy na unti-unting tumutupok sa bawat alaala ng kanilang 4 na taong pagsasama. Hindi niya maramdaman ang kanyang mga daliri. Namamanhid ang kanyang buong pagkatao habang ang kanyang paningin ay nakapako sa pangalan ng babaeng nakasulat sa ilalim ng recipient, isang pangalang hindi niya kailanman narinig mula sa bibig ng kanyang asawa. Ang bawat letra ay tila isang malakas na dagok sa kanyang dibdib. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na tinanggap niya mula kay Doña Remedios. Dahan-dahan niyang itinupi ang resibo at isiningit ito sa loob ng kanyang bra, malapit sa kanyang tumitibok at nagdurugong puso. Lumabas siya ng labahan at nadatnan si Mark na nag-aayos ng kurbata sa harap ng salamin sa kanilang kwarto. Ang kislap ng salamin ay tila nangungutya sa kanya. Ipinapakita ang isang lalaking malinis at kagalang-galang sa paningin ng mundo, ngunit puno ng kabulukan sa loob. "Mark, can we talk? Just for a minute." Ang mahinang pakiusap ni Eliza. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulidid na anumang sandali ay mapuputol na. "Liza, I'm late for the meeting. Sabi ko naman sa'yo. 'Di ba? Kung tungkol na naman yan sa pera o sa loan." "Stop it. I'm doing my best para sa atin." Ang sagot ni Mark nang hindi man lamang siya tinitingnan. Ang tunog ng kanyang pag-aayos ng kurbata ay tila isang mahinang sakal sa katahimikan ng silid. Para sa atin? O para sa kanila? Ang muntik nang lumabas sa bibig ni Eliza, ngunit pinigilan niya ang sarili. Naisip niya ang 1.2 milyong piso na utang sa bangko na nakapangalan sa kanya. Naisip niya ang mga gabing hindi siya nakatulog dahil sa pag-iisip kung paano babayaran ang mga interes, habang ang asawa niya ay bumibili ng diamante para sa ibang tao. Bago pa man siya makasagot, ay bumukas ang pinto at pumasok si Doña Remedios nang walang katok. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling tsinelas sa sahig ay tila isang babala ng paparating na gulo. "Mark, kailangan ko ng pera pambayad sa membership ko sa club. At si Cynthia, kailangan din daw niya ng pambili ng regalo para sa birthday ng kaibigan niya mamaya. Sabihan mo yung asawa mo na maglabas na ng pera." Tumingin si Mark kay Eliza. Ang kanyang mga mata ay puno ng utos na tila ba isang obligasyon ni Eliza na ibigay ang lahat. "Liza, yung sinabi ko sa'yo kanina, mag-cash advance ka na. I'll pay you back soon." Hindi na nakapagsalita si Eliza. Pinanood niya ang pag-alis ng asawa. Kasunod ang mapanuyang ngiti ni Doña Remedios. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang trabaho, ang kanyang katawan ay tila lumulutang sa hangin dahil sa gutom at pagod. Ang anemia na matagal na niyang iniinda ay tila mas lalong lumalala. Nagdudulot ng itim na anino sa kanyang paningin sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Pagdating sa kanyang opisina, isang liham ang naghihintay sa kanyang lamesa. Ito ay hindi mula sa kanyang boss, kundi mula sa isang legal firm. Ang tunog ng pagpunit niya sa sobre ay tila isang huling hudyat ng pagsabog. Ayon sa liham, ang loan na 1.2 milyon ay hindi lamang simpleng utang. Ito ay isang loan na ginamit bilang collateral para sa isang negosyong hindi niya alam, at dahil 3 buwan nang hindi nababayaran ng interes, ay sisimulan na ang proseso ng pagbawi sa anumang ari-arian na nakapangalan sa kanya. Ang kanyang maliit na apartment na pinag-ipunan niya bago pa man niya makilala si Mark. Ang tanging bagay na natitira sa kanya mula sa kanyang mga yumaong magulang ay nanganganib na mawala. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, nakatanggap siya ng isang litrato sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Ang litrato ay kuha sa isang sikat na restaurant.
doon, nakita niya si Mark na nakaupo kasama si Cynthia at si Doña Remedios. At sa tabi ni Mark ay isang babaeng may suot na pamilyar na kwintas, ang diamanteng kwintas na nakita niya sa resibo kanina. Ang tunog ng pagbagsak ng cellphone ni Eliza sa lamesa ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig. Ang bawat piraso ng kanyang puso ay tuluyan ng nadurog, ngunit sa gitna ng kanyang pighati, isang kakaibang init ang nagsimulang maglaro sa kanyang mga ugat. Ito ay hindi na lungkot. Ito ay ang apoy ng isang babaeng wala nang matatapon dahil lahat ay kinuha na sa kanya. Sino ang babaeng kasama ni Mark? At bakit tila kilalang kilala siya ni na Cynthia at Doña Remedios? At hanggang saan ang kayang gawin ni Eliza kapag nalaman niyang ang mismong bahay na kanyang pinagsisilbihan ay ang mismong libingan ng kanyang sariling dangal? Huwag mo nang itanong kung paano ko nakuha ang litratong yan, Eliza. Ang dapat mong itanong ay kung bakit ang sarili mong asawa at biyenan ang nagpapakilala sa babaeng iyan bilang tunay na asawa ni Mark sa harap ng mga kumare nila sa subdivision. Ang boses ni Aling Martha sa kabilang linya ay puno ng habag. Isang tunog na tila ba isang madilim na kumot na bumabalot sa nanlalamig na katawan ni Eliza. Nakatitig si Eliza sa kanyang computer screen sa opisina. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang malabong anino ng kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng tila unti-unti nang naglalaho sa hangin. Ang bawat salita ng kanyang dating kapitbahay ay tila mga patak ng asidong tumutulo sa kanyang sugatang puso. Sa gitna ng kanyang panginginig, dahan-dahang hinaplos ni Eliza ang kanyang walang laman na bote ng gamot para sa anemia na nakapatong sa kanyang lamesa. Kaninang umaga pa siya nakakaramdam ng matinding pagkahilo. Ang kanyang paningin ay tila isang telang itim na dahan-dahang ibinababa sa kanyang mga mata. 14 na oras siyang nagtrabaho kahapon. Tiniis ang gutom at puyat para lamang sa overtime pay na pambili sana ng kanyang maintenance na gamot. Ngunit ngayon ay tila ba ang bawat patak ng kanyang pawis ay naging ginto para sa kaligayahan ng iba. Salamat, Aling Martha. Salamat sa pagsasabi ng totoo. Ang halos hindi marinig na tugon ni Eliza bago niya dahan-dahang ibinaba ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagtama ng gadget sa lamesa ay tila isang huling hudyat ng pagwawakas ng kanyang pagiging bulag. Dumaan muna si Eliza sa botika bago umuwi. Pilit na itinatayo ang kanyang nanghihinang katawan. Ngunit nang iabot niya ang kanyang debit card sa kahera, ang tunog ng paglabas ng maliit na papel mula sa machine ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Decline po, ma'am. Insufficient funds. Ang malamig na pahayag ng kahera. Naramdaman ni Eliza ang mabilis na pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Hindi mula sa kahihiyan sa harap ng maraming tao, kundi mula sa matinding galit na nagsisimulang bumukal sa kanyang kaluluwa. Ang huling 5,000 piso na itinatabi niya para sa kanyang sarili ay kinuha na naman ni na Cynthia at Doña Remedios sa pamamagitan ng kanilang shared online banking na hindi man lamang nagpaalam sa kanya. Ang bote ng gamot na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Gumulong ito sa sahig nang walang kahit anong ingay. Tila ba sumasagisag sa kanyang sariling buhay na wala ng halaga para sa mga taong pinaglilingkuran niya. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling pabango at tawanan ni na Cynthia at Doña Remedios sa sala. Ang mga paper bags mula sa mga kilalang brand ay nakakalat sa sahig, tila mga tropeo ng kanilang matagumpay na pagnanakaw sa kanyang pinaghirapan. Oh, Eliza, nandyan ka na pala. Nakabili ka na ba ng ingredients para sa brunch bukas? And make sure na plansado na ang isusuot naming damit ni Mama. Pupunta tayo sa malaking supermarket bukas. Kailangang magmukha tayong pamilya ng isang successful na manager. Ang masiglang utos ni Cynthia habang abala sa pagkuha ng litrato ng kanyang mga bagong sapatos. Pumasok si Mark sa loob ng bahay. May dalang isang maliit na bouquet ng bulaklak. Isang eksena na dati ay nagpapatibok ng puso ni Eliza.
Ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng pananakit ng kanyang sikmura. Lumapit si Mark at hinalikan siya sa pisngi. Isang halik na tila ba may lasa ng pagtataksil at kasinungalingan. Liza, yung sinabi ni Mama, ituloy natin bukas ha? Isang family outing sa supermarket. Don't worry about the bill, it's just 48,500 piso for the monthly stock and some gifts for Mama's friends. Sabi mo naman ay may bonus ka, di ba? Isipin mo na lang na investment ito para sa image nating lahat. Ang mahinahon at mapanlinlang na pakiusap ni Mark habang marahang hinahaplos ang balikat ni Eliza. Nanatiling tahimik si Eliza. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kurbata ni Mark na siya mismo ang bumili. Naramdaman niya ang bigat ng resibo ng alahas sa loob ng kanyang bra. Tumutusok ito sa kanyang balat na tila isang paalala ng paparating na unos. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi sa gitna ng katahimikan ng silid. Sige Mark, mag-grocery tayo bukas. I'll make sure na magiging memorable ang gabing iyon para sa ating lahat. Ang mahinang sagot ni Eliza, ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Anong uri ng sorpresa ang inihahanda ni Eliza para sa pamilyang itinuring siyang isang makina lamang at hanggang saan ang kayang tiisin ng isang biyenan kapag ang ATM na inaasahan nila ay biglang naglaho sa gitna ng maraming tao? Ay Elizabeth, nakalimutan ko palang dalhin ang aking pitaka sa loob ng sasakyan. Pati si Cynthia, hindi rin pala nadala ang kanyang maliit na bag dahil sa pagmamadali nating makarating dito. Ikaw na muna ang mag-swipe ng card mo ha. Huwag kang mag-alala. 48,000 lang naman yan. Barya lang yan. Sa tinatago mong bonus. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malambing na kanta, ngunit may nakatagong lason. Umaalingaw-ngaw sa gitna ng mataong supermarket habang nakapila sila sa harap ng kahera. Sa harap ni Eliza, ang 3 malalaking pushcart ay punong-puno ng mga mamahaling alak, imported na mga prutas, at mga gamit sa bahay na hindi naman nila kailangan. Mga bagay na pinili nina Cynthia at Remedios nang may malapad na ngiti, habang si Eliza ay tahimik na nakasunod, bit-bit ang bigat ng kanyang nanghihinang katawan. Dahan-dahang humawak si Eliza sa gilid ng metal na counter. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at malamig pa sa yelo. Ang tunog ng bawat item na dumadaan sa scanner ng kahera ay tila isang regular na pintig ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanyang pagtitimpi. Nararamdaman niya ang matinding pag-ikot ng paligid, ang anemia na matagal na niyang iniinda ay tila masalong nagpapabigat sa bawat hininga niya. Liza, bilisan mo na. Nakakahiya sa mga taong nakapila sa likuran natin. I-swipe mo na ang card mo. Di ba't sabi ko naman sa'yo ay babayaran din kita kapag pumasok na ang komisyon ko? Ang mahinahong pakiusap ni Mark habang marahang tinatapik ang balikat ni Eliza. Ngunit ang haplos na yon ay hindi na nagdudulot ng init sa kanyang puso. Ito ay tila isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanyang kalayaan. Tumingin si Eliza sa screen ng register. 48,550 sentimo. Kasunod nito, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa. Binuksan niya ang kanyang banking app at ipinakita ang screen kay Mark, kay Remedios, at kay Cynthia. Ang natitirang balanse sa kanyang account ay 300 piso na lamang. Ang huling perang itinatabi niya sana para sa kanyang gamot na ninakaw pa nila kagabi sa pamamagitan ng online transfer. Wala na akong pera, Mark. Kinuha niyo na ang lahat. Pati ang pambili ko ng gamot. Naging sapatos na ni Cynthia at naging membership fee na ni Mama sa club. Ang mahinang pahayag ni Eliza. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay malamig at puno ng isang uri ng kapayapaan na mas nakakatakot kaysa sa galit. Anong drama ba ito, Elizabeth? Nakakahiya. Maraming nakatingin. Maghanap ka ng paraan. Tumawag ka sa opisina nyo. Ang pagalit na bulong ni Doña Remedios, ang kanyang mukha ay namumula na sa kahihiyan habang ang mga tao sa pila ay nagsisimulang magbulungan.
Dahan-dahang binitiwan ni Eliza ang handle ng pushcart. Ang bawat hibla ng kanyang pagiging martir ay tila naputol na sa sandaling iyon. Ang resibo ng diamanteng kwintas na nasa loob ng kanyang damit ay tila nagliliyab, nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang mayroon siya. Hindi ko babayaran na ng mga ito at hindi na rin ako babalik sa bahay niyo, ang matatag na deklara ni Eliza. Tinalikuran niya ang kahera, ang 3 cart na puno ng luho at ang kanyang pamilyang tila nakakita ng multo. Habang naglalakad siya palabas ng supermarket, ang bawat hakbang ay tila isang pagpunit sa madilim na pahina ng kanyang nakaraan. Narinig niya ang sigaw ni Mark, ang mura ni Remedios at ang pagmamaktol ni Cynthia, ngunit ang mga ito ay tila malalayong alingawngaw na lamang sa gitna ng malakas na ulan sa labas. Nakatayo si Eliza sa ilalim ng waiting shed, basang-basa at nanginginig, habang ang mga ilaw ng sasakyan ay tila mga malalabong bituin sa kanyang paningin. Sa gitna ng dilim, isang katanungan ang pilit na humahabol sa kanyang isipan. Saan pupunta ang isang babaeng wala ng tahanan, wala ng pera, at tanging ang kanyang nadurog na dignidad na lamang ang tanging bitbit? Mark, ang pag-ibig ko sa iyo ay parang perang winaldas nyo. Ubus na at wala nang matitira, kahit sentimo para sa awa. Ang malamig na dampi ng ulan sa balat ni Eliza ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang nanghihinang katawan habang nakatayo siya sa ilalim ng waiting shed. Ang kanyang basang damit ay nakadikit na sa kanyang manipis na balat at ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa matinding pag-ikot ng paligid. Ngunit sa gitna ng panginginig, may isang init na nagmumula sa kanyang dibdib. Isang alab ng galit na ngayon lamang niya hinayaang magliyab pagkatapos ng 4 na taon. Hindi siya naghintay ng matagal. Sumakay siya sa isang dumadaang jeepney gamit ang huling barya sa kanyang bulsa na dapat ay pambili ng tinapay. Alam niyang kailangan niyang bumalik sa bahay ni na Mark. Hindi para manatili, kundi para bawiin ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Ang tunog ng pagbukas ni Eliza ng pinto ng bahay ay tila isang hudyat ng digmaan. Nadatnan niya sina Mark, Cynthia at Doña Remedios sa sala. Basang-basa rin at puno ng pait ang mga muka dahil sa paglalakad pa uwi mula sa supermarket. Ang kanilang mga mata ay nanlilisik nang makita ang pagpasok ni Eliza. Napakawalang hiya mo, Elizabeth. Pinahiya mo kami sa harap ng maraming tao. Paano na lang ang mukhang ihaharap ko sa mga kumare ko? Isang hamak na menugang babae, nagrebelde sa amin. Ang sigaw ni Doña Remedios habang mabilis na lumalapit kay Eliza, ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Mama, tama na. Ang mahinang awat ni Mark, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng panunumbat. Liza, what's wrong with you? Isang grocery bill lang. Gumawa ka na ng ganoong eksena. Alam mo namang kailangan natin yon. Mag-sorry ka kay Mama at kay Cynthia ngayon din. Imbes na sumunod, ay dahan-dahang naglakad si Eliza patungo sa kanilang kwarto. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng tunog ng basang sapatos sa sahig, tila isang ritual ng paglisan. Sa loob ng ilang minuto, lumabas siya bitbit ang isang maliit na bag na matagal na niyang inihanda sa ilalim ng kanilang kama. Isang bag na naglalaman ng kanyang mga orihinal na dokumento, ang titulo ng kanyang maliit na apartment, at ang mga resibong itinatago niya bilang ebidensya. Wala na akong hihingi na tawad sa inyo. Ang matatag na pahayag ni Eliza habang inilalapag ang isang puting sobre sa lamesa. Diyan sa loob, niyan ang divorce papers na kailangan mong pirmahan, Mark. At kasama na rin dyan ang demand letter mula sa aking abogado para sa 1.2 milyong pisong loan na kinuha mo gamit ang aking pangalan ng walang pahintulot. Natahimik ang buong sala. Ang tanging naririnig ay ang marahang pagtulo ng tubig mula sa damit ni Eliza patungo sa sahig. Namutla si Mark. Ang kanyang kayabangan ay tila
dahan-dahang natutunaw habang nakatitig sa sobre. Si Cynthia naman ay napaupo sa sofa. Ang kanyang cellphone na dati ay laging hawak ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Hindi mo magagawa ito sa amin, Eliza. Kami ang pamilya mo. Utang na loob mo sa amin ang lahat. Ang huling hirit ni Doña Remedios, ang kanyang boses, ay tila isang desperadong tili ng isang natatalong reyna. Tumingin si Eliza sa kanyang biyenan at sa unang pagkakataon, nakita ni Remedios ang isang babaeng hindi na niya kayang kontrolin. Ang utang na loob ko sa inyo ay binayaran ko na ng 4 na taon ng aking buhay, ng bawat sentimo ng aking sweldo, at ng bawat luhang ibinuhos ko habang inaapakan niyo ang aking dangal. Ngayon, ang tanging utang na natitira ay ang utang niyo sa batas. Tinalikuran ni Eliza ang tahanang naging kulungan niya. Ang tunog ng marahas na pagsara ng pinto sa likuran niya ay tila isang huling tuldok sa isang madilim na kabanata. Naglakad siya palabas ng gate, bitbit ang kanyang maliit na bag at ang kanyang muling nabuong dignidad. Sa kalsada, sa gitna ng humuhupang ulan, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ng kaisa-isang tao na alam niyang hindi siya tatalikuran. Aling Martha, wala na po ako sa bahay nila. Pwede po bang makituloy muna sa inyo? Ang basag na boses ni Eliza habang ang mga luha niya ay dahan-dahang humahalo sa patak ng ulan sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa makasagot si Aling Martha, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ni Eliza. Ang tunog ng pagbaba ng bintana ng sasakyan ay tila isang babala ng panibagong twist. Isang lalaking nakasuot ng barong ang tumingin sa kanya. Isang lalaking hindi niya inaasahan na makikita sa gabing iyon. Hindi namimili ng panahon ng ulan, katulad ng kung paano hindi nagbababala ang tadhana bago kanito tuluyang itumba sa gitna ng malamig na putikan. Napatigil si Eliza. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa basang cellphone habang ang liwanag mula sa headlight ng sasakyan ay tila sumusugat sa kanyang malabong paningin. Ang marahang ugong ng makina ng mamahaling sasakyan ay tila isang kakaibang himig sa gitna ng katahimikan ng kalsada. Dahan-dahang bumukas ang pinto at isang lalaki ang lumabas, bit-bit ang isang malaking itim na payong upang harangan ang bagsak ng ulan sa kanyang kinaroroonan. Eliza, huwag kang matakot. Ako si Attorney Julian. Pinakiusapan ako ni Aling Martha na sunduin ka bago ka patuluyang lamunin ng ginaw dito. Ang baritono at mahinahong boses ng lalaki ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na balat ni Eliza. Si Julian, ang kababata ni Eliza na matagal na niyang hindi nakikita, ang taong tanging nakakaalam ng kanyang mga pangarap bago pa siya naging bilanggo ng pamilya ni Mark. Hindi makapaniwala si Eliza na sa sandali ng kanyang pinakamabigat na pagkadapa, ang nakaraan niya ang siyang mag-aabot ng kamay upang siya ay itayo. Attorney, paano niyo po nalaman? Ang basag na tanong ni Eliza. Ang bawat salita ay tila may kasamang pait ng sarili niyang mga luha. Matagal ka nang pinagmamasdan ni Aling Martha, Eliza. Alam niya ang bawat pasakit na tinitiis mo. Hindi ka na nag-iisa ngayon. Ang sagot ni Julian habang dahan-dahang inaalalayan si Eliza patungo sa loob ng sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang formal na pagpunit sa huling pahina ng kanyang buhay kasama si Mark. Pagdating sa maliit ngunit napakalinis na tahanan ni Aling Martha, sinalubong siya ng amoy ng mainit na lugaw na may luya. Isang amoy na tila ba nagbabalik sa kanya sa panahong mayroon pa siyang tunay na pamilya. Walang tanong, walang panunumbat. Tanging ang mainit na yakap ng matanda ang sumalubong sa kanyang basang katawan. Iiyak mo lang, anak. Iiyak mo ang lahat ng 4 na taong ipinagkait mo sa sarili mo. Dito, ligtas ka. Ang bulong ni Aling Martha habang hinahaplos ang buhok ni Eliza. Habang dahan-dahang humihigop ng mainit na lugaw si Eliza,
Naramdaman niya ang unti-unting pagdaloy ng init sa kanyang mga ugat. Sa bawat lunok niya, tila ba dahan-dahang nabubura ang lasa ng pait mula sa supermarket kagabi. Ngunit sa kabilang bahagi ng bayan, ang katahimikan sa bahay ni na Mark ay tila isang nagbabadyang pagsabog. Nakaupo si Mark sa harap ng lamesa, nakatitig sa puting sobrang iniwan ni Eliza. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang bawat letra ng demand letter. Hindi niya inakalang ang martir na asawa ay may itinatagong ganitong klasing talim. Mark, gawin mo ang paraan. Hindi pwedeng makuha niya ang lahat. Ang loan na yan. Kailangan nating itanggi yan. Ang sigaw ni Doña Remedios habang paikot-ikot sa sala. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon na anumang sandali ay madudurog sa takot. Ma, hindi na natin maitatanggi ito. May mga resibo siya. May mga ebidensya siya. Ang mahinang sagot ni Mark. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, isang malakas at sunod-sunod na katok ang bumasag sa kanilang pintuan. Ang tunog ng pagtama ng kamao sa kahoy ay tila isang hatol na hindi na makakapaghintay. Nang buksan ni Cynthia ang pinto, hindi si Eliza ang naroon. Dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng bangko ang nakatayo. May hawak na mga dokumentong may tatak na pula. Ang tunog ng pagbukas ng kanilang mga folder ay tila isang huling hudyat ng pagbawi sa lahat ng karangyang ninakaw nila. Good evening. Narito kami para sa opisyal na foreclosure ng ari-ariang ito dahil sa hindi pagbabayad ng loan sa ilalim ng pangalang Elizabeth Ramos Manaloto. Sana ay naisip niyo ang kahihiyang ito bago niyo hinayaan ang inyong kasakiman na lamunin ang bawat sentimong pinaghirapan ng taong itinuring niyang pamilya. Ang boses ng opisyal mula sa bangko ay kasing lamig ng semento sa labas. Walang bahid ng awa habang binabasa ang listahan ng mga kagamitang kukunin mula sa bahay ni na Mark. Sa loob ng sala, ang ingay ng paghakot sa dambuhalang telebisyon na dati ay ipinagmamalaki ni Cynthia sa kanyang mga kaibigan ay tila isang malakas na dagundong ng pagkatalo. Ang bawat piraso ng muebles na kinuha ay nag-iiwan ng isang malapad na bakas ng alikabok sa sahig. Isang simbolo ng kahungkagan ng buhay na itinayo nila sa ibabaw ng pawis ni Eliza. Hindi maaari ito. Ang sofa na yan ay kabibili lang namin. Mark, gawin mo ang paraan. Tawagan mo si Eliza. Sabihin mo sa kanya na bawiin ang demanda. Sabihin mo na mamatay na ako sa sobrang stress. Ang tili ni Doña Remedios habang sapu-sapo ang kanyang dibdib, muling ginagamit ang kanyang lumang taktika ng pagpapanggap na inaatake sa puso. Ngunit sa pagkakataong ito, walang Elizang tumatakbo upang kumuha ng gamot o mag-alaga sa kanya. Tanging ang malamig na titig ng mga tauhan ng bangko ang sumasagot sa kanyang mga hiling. Nakatayo si Mark sa isang sulok, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang gulugulong buhok. Ang bawat hakbang ng mga tao sa loob ng kanyang bahay ay tila mga sipa sa kanyang natitirang dignidad. Sinubukan niyang tawagan ang babaeng pinadalhan niya ng diamanteng kwintas, si Sofia. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang paulit-ulit na boses ng operator na nagsasabing hindi na maabot ang numerong yon. Sa sandaling nawala ang kanyang pera, nawala rin ang pag-ibig na akala niya ay mas mahalaga kaysa sa katapatan ni Eliza. Samantala, sa tahimik na balkon ng bahay ni Aling Martha, dahan-dahang inabot ni Attorney Julian ang isang baso ng mainit na tubig kay Eliza. Napansin ni Julian ang mga kalyo sa palad ni Eliza at ang mga maliliit na peklat mula sa pagluluto at paglilinis, mga sugat na tila mga mapa ng 4 na taong pagsasakripisyo. Ang bawat lamat sa balat ni Eliza ay isang tahimik na saksi sa kawalan ng katarungang tinanggap niya sa loob ng sarili niyang tahanan. Eliza, nabasa ko na ang lahat ng dokumentong nakuha natin. Hindi lang ito basta loan. May ebidensya rin tayo ng pagmamanipula sa iyong sweldo sa pamamagitan ng online banking. Maaari nating makuha ang lahat ng perang nawala sa iyo, kasama na ang danyos.
Para sa lahat ng pasakit na ginawa nila, ang mahinahong pahayag ni Julian, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng malasakit na matagal nang hindi nararamdaman ni Eliza mula sa isang lalaki. Gusto ko lang ng katahimikan, Julian. Gusto ko lang na mabawi ang titulong iniwan sa akin ng mga magulang ko. Ayoko nang makita ang mga mukha nila. Ang mahinang tugon ni Eliza. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hangin na naghahanap ng mapaghihingahan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Naramdaman niya ang init ng baso sa kanyang mga kamay. Isang simpleng init na tila ba dahan-dahang nagtutunaw sa yelo sa loob ng kanyang puso. Dahan-dahang hinawakan ni Julian ang dulo ng mga daliri ni Eliza. Isang hawak na puno ng respeto, hindi mapanakop, kundi nagbibigay ng lakas. Hindi ka na muling masasaktan, Eliza. Pangako ko yan sa iyo bilang iyong abogado at bilang iyong kaibigan. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali ng kapayapaan, ang tunog ng isang sasakyang mabilis na huminto sa tapat ng gate ni Aling Martha ay bumasag sa katahimikan. Isang lalaki ang lumabas. Ang kanyang damit ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at galit. Si Mark. Nakita niya ang pagkakahawak ng kamay ni Julian kay Eliza mula sa labas ng bakod at ang kanyang pagseselos ay tila isang apoy na muling nagliyab sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak. Marahas na hinampas ni Mark ang bakal na gayempon. Ang tunog ng pagtama ng metal ay tila isang desperadong tawag ng isang taong ayaw tanggapin ang katotohanang wala na siyang kapangyarihan sa buhay ng babaeng binaliwala niya. Eliza, lumabas ka riyan. Sino ang lalaking yan? Kaya mo ba ako iniwan dahil sa lalaking ito? Pinagplanuhan niyo ba ito para nakawan ako? Napatayo si Eliza. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kaba. Ngunit nang makita niya ang hitsura ni Mark, ang lalaking dati ay tinitingala niya ngunit ngayon ay tila isang maliit at kaawa-awang nilalang, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Hindi na siya ang Elizang nanginginig sa takot. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa gate, ang bawat hakbang niya ay puno ng isang uri ng dignidad na hindi kayang bilhin ng anumang diamante. Ano ang sasabihin ni Eliza sa asawang pilit siyang hinihila pabalik sa putikan? At hanggang saan ang kayang gawin ni Julian upang protektahan ang babaeng matagal na niyang iniibig sa katahimikan? Walang hiyang babae ka. Kaya mo ba? Ako nagawang iwan dahil may nakahanda ka ng kapalit. Akala ko ba ay tapat ka? Akala ko ba ay mahal mo ako? Pero ngayon ay kasama mo na ang abogadong yan sa gitna ng gabi. Ang boses ni Mark ay tila isang marahas na hagupit na bumasag sa payapang gabi sa labas ng tahanan ni Aling Martha. Nakatayo siya sa kalsada. Ang kanyang polo ay gusot-gusot at basa ng amoy ng alak, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bakal na gate. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng lason, isang desperadong pagtatangka na ibalik ang sisi kay Eliza upang pagtakpan ang sarili niyang mga pagkakamali. Dahan-dahang lumapit si Eliza sa gate, ang kanyang mga hakbang ay hindi na nanginginig sa takot, kundi puno ng isang uri ng lamig na tila ba ang kanyang puso ay naging isang matibay na pader. Sa likuran niya ang mainit na liwanag mula sa loob ng bahay ay tumatama sa kanyang likuran, isang kabaligtaran sa madilim at maputik na kinaroroonan ni Mark sa kalsada. Naramdaman ni Eliza ang matinding pagkirot sa kanyang sentido. Ang kanyang anemia ay tila muling nagpapaalala ng kanyang kahinaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang mapaluhod ang kanyang katawan. Ang kapal ng mukha mong banggitin ang salitang tapat, Mark. Habang ako ay nagkakandara pa kung paano tayo makakakain, ikaw ay abala sa pagbili ng diamante para sa ibang babae. Ang mahinang tugon ni Eliza. Ang kanyang boses ay tila isang talim ng kutsilyo, manipis, ngunit kayang humiwa ng malalim. Napatigil si Mark, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang pagbanggit ni Eliza sa diamante ay tila isang malakas na sampal na nagpatahimik sa kanyang mga sigaw.
Ang kanyang paghinga ay naging gipit at ang kanyang mga kamay na